Ako si Inday Sara, isang botanteng nagmamahal sa ating bayan at natatakot para sa ating kinabukasan. Mga kaigsuunan ko, iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko kayong mga Pilipino. I love you too. Isang mapagpalang araw na lang po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay tungkol sa matapang na pahayag ni VP Inday Sara. Pero bago yan, syempre, bati muna tayo ng isang magandang umaga po. Luzon, Visayas at Mindanao at syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po ay madatnan kayo ng video na ito na nasa mabuting kalagayan. Kagaya ng sinasabi natin dito, yung pag-uusapan natin ay napakaganda sapagkat ito po ang matapang na pahayag ni VP Inday Sara bago po sumapit ang May 12 election. Anong araw na po ngayon? Ngayon po ay araw ng Biyernes, petsa 9 po ng Mayo. 3 araw na lang, election time na. Kaya panoorin natin ang napakatapang na pahayag ni VP Inday Sara. Ngayon, bago natin panoorin yan ay syempre maraming salamat pala sa lahat ng mga suporta na binibigay ninyo dito sa ating munting channel, sa mga subscribers, mga kapatid natin, mga kababayan natin at mga boss natin na nasa iba't ibang panig ng mundo mga kayo dito sa Pilipinas syempre. At saka kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, naman para naman po dumami tayo rito. Ready na ba kayo? At tayo'y manunood sa napakatapang na pahayag ni VP Inday Sara. At syempre pa, nandyan yung ating bida. Itong bida natin, laging pasok yan. Kaya kung gusto ninyong malaman at marinig ang mga pahayag na ito, panoorin natin ng sabay-sabay. Tara, let's! Ang pwesto na kinatatayuan ko ay hindi para sa akin. Ito ay para sa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tinawag ako ng tadhana dahil kinidnap ang tatay nating lahat. Sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa entablado at humaharap sa inyo, hindi bilang kandidato. Ako si Inday Sara, isang botanteng nagmamahal sa ating bayan at natatakot para sa ating kinabukasan. Mga kaigsuunan ko, iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko kayong mga Pilipino. I love you too. This election will decide the future of our country. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. Filipinos deserve better. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before, and I will say it again now.
I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito ay isang mas malalim na pambabastos at panghiinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit, kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. We must return to long-term, concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Ang kailangan ng Pilipino ay isang mabisang food security program. Isang programa na tutugon sa problemang pinakamalapit sa bituka, ang gutom. Ang kailangan ng Pilipino ay isang modernong hybrid education system na nakasandal sa pagtuturo ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang tunay na universal healthcare system na tutugon araw-araw sa lahat ng health centers at hospitals at hindi lamang sa mga supporters ng politiko. Ang kailangan ng Pilipino ay matibay na infrastruktura. Let us build into
the future. Ang kailangan ng Pilipino ay oportunidad sa hanap buhay at trabaho dito sa loob ng ating bayan. Masakit sa kalooban nating lahat ang kalagayan ng maraming nating OFWs na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, ang kailangan ng Pilipino ay peace and order. Kailangan nating ganap na puksain ang kriminalidad, illegal na droga, terorismo, at insurgency sa pamamagitan ng makatotohanang non-partisan Philippine National Police na suportado ng ating sandatahang lakas. Kinahanglan undamon nato ang batasan sa pagpili sa mga kandidato nga gikan sa political dynasty. Kining mga sikat nga apelido nga magsayaw-sayaw ra ug magkanta sa atubangan. Igo ra magpakatok, undamon ang mga party list na gipanag-iya sa mga dato. Undamon ang mali na pagpili sa atong mga opisyales. Undangon ang budol o pagpamakak. Kailangan natin mag-vote straight sa mga taong magtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Idiretso natin ang boto. Number 38, Rodante Marcoleta.